Hindi mo pa rin titingnan si Rome? Tanong ni Madeline nang makabalik sila sa ospital at ibang direksyon ang tinutungo ni Jake sa halip na sa silid ng kapatid nila. Kakausapin ko ang doktor. Well, have to wait some more bago malaman ang resulta. Mahinang sabi niya. Naintindihan niya ang pagkabalisa nito. Then you'll have to wait bago ako makapagdesisyon kung gusto ko nga siyang makita. Irap nito. Napabuntong hininga si Madeline at sinundan na lamang ito ng tingin. Nasaan siya? Kaba at excitement ang mababasa sa mga mata ni Ron nang pumasok siya sa silid nito. Nginitaan ni Madeline ng kapatid bago naupo sa tabi nito. Kailangan nating intindihan, Ron. Nalilito pa siya hanggang ngayon. Tumango ito. Of course, nitong nagdaang taon ay wala siyang ginawa kundi ang magpakatatag para rito. Bakit ngayon ay parang gusto na niyang sumuko? Mag-breakdown. Ngayon pa naabot kamay na nila ang tagumpay. Or so she hoped. And prayed na sana ay makatulong si Jake. Ito na lamang ang huling baraha nila. Madeline. Inising si Madeline ng mahinang yugyug sa kanyang mga balikat. Nakatulog pala siya sa sopa sa pribadong silid ni Rom. Tiningnan niya ang relo. 8:00 ng gabi. Ani at kunot noong tiningnan ang doktor. Anong nangyari? Nakadama siya ng pag-aalala. Nakangiti ito. Sa loob ng panahon mula nang maging doktor ito ni Rom, ngayon lang niya nakita na ganito ito kasa. It's a match, mahinang sabi niya. Hindi yung tanong, kundi paniniguro. Sunod-sunod na tango ang ibinigay nito. Oo, Madeline, it's a perfect match. Kaya pala napigilan niya ng kay tagalang luha mula sa pagdaloy. Dahil ang oras na ito, ang hinihintay ng mga ito. Tears flowed from her eyes, mga butil ng luhang hindi mapigil-pigil, katulad din ng kasiyahang kanyang nararamdaman. Nakatitig siya sa ngayon, ay tulog na si Rome at walang katapusang pasasalamat ang inuusal niya sa may kapal. Ayon sa impormasyong iniwan ni Jake, ay matatagpuan ito sa inn na katabi ng ospital. Mayroon din itong room number at cell number sakaling kailanganin itong makontak. Nang nakatayo na sa labas ng silid nito si Madeline, ay saka lamang siya nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ano ang ginagawa niya rito sa ganitong oras ng gabi? I've come to impart the good news. Nabuksan ang pinto sa unang mga katok. Bumungad ang lalaki na bihis pa rin. Obviously ay naghahanda pa lang itong matulog. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita siya. Pagkuway na palitan ng pagkabahala. Anong nangyari? Pwedeng pumasok. Nagawa pa niya itong pandilata ng mga mata. Naiisip mo ba kung ano ang mangyayari kapag may nakakilala sa akin dito? I mean kapag na-realize nila na may pinuntahan akong lalaki dito sa ganitong oras ng gabi. Nagpagilid ito at pumasok siya. Maliit na silid iyon ngunit disente. Dumiretso siya sa kama at ibinagsak ang pagod at inaantok na katawan. Now what? Anito na hindi pa rin siya nagsasalita. I've come to tell you. Saan niya? Ipinigit ang mga mata. Perfect match ka ni Rome. Halo-halong emosyon ang makikita sa mukha ng lalaki. Pero mas makikita ang relief doon. He took a deep breath and sighed. Tumalikod si Jake. Ayaw niyang ipakita kay Madeline ng mga emosyong sa ngayon ay madaling basahin sa kanyang mukha. Matagal siyang tumitig sa dingding. Nang muli niyang ibalik ang paningin sa dalaga, nakita niyang tulog na ito sa kama niya. Hindi makapaniwalang lumapit siya roon. Tulog nga. Narealize niya ang matinding pagod nito. Noong isang araw nga naman ang bumiyahe ito paakyat ng Bagyo at bumaba uli ng gabi. Ang pagkabalik ng Maynila ay wala ng pahinga. Latang-lata na marahil ang katawan nito sa pagod. Pero dahilan ba yun para matulog ito sa kanyang kama? Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Gisingin ito, buhatin at ilagay sa labas ng kanyang pinto. Itulak pabagsak sa sahig. Damit, kailangan niyang paghandaan ng mga maaaring mangyari bukas. They would take more tests, schedule the transplant. Tinanggal niya ang mga sapatos, inihiga ang katawan sa tabi ng babae, at natulog na rin. Sa isang linggo pa ang na-schedule na operasyon ng dalawa. Marami pang ibang test na gagawin sa lalaki, at ikukondisyon ng maayos ang katawan nito. Ibig sabihin ba, ay isang linggo rin bago magpakita si Jake kay Rome? Tanong ng isipan ni Madeline, or would he even bother to see her at all? Maging siya nga ay hindi rin ito nakikita. Pero yun ay dahil mismong siya ang umiiwas dito mula ng umagang iyon na magising siya at narealize na nasa kama siya ng lalaki. They slept together. Ang uli niya ay nakasiksik sa tagiliran nito. Ang braso nito ay nakapalibot sa kanyang likod. Ang unang pumasok sa isipan niya
Kung buhay pa ang ina at napasukan sila sa ganun kakusino posisyon, tiyak na agad paghahandaan ng kanilang kasal. Bewildered, mabilis siyang bumangon at naghanap ng suklay. May nakita siya sa tukador. Kasalukuyan niyang inaayos ang itsura sa salamin nang mapansing kumislot ang nasa kama. Tumingin siya rito. Pigil ang hininga. Please don't open your eyes. Mamaya na lang kapag wala na ako. But he did open his eyes at anong unang nakita nito ay siya. Napakunot na si Jake. Umungol at kinuha ang isang una at tinakip sa mukha. Iniisip ba nitong binabangungot nito? Tanong ng isipan ni Madeline. Kumuha ka ng t-shirt sa bag. Narinig niya na sabi nito. He sound grumpy. Gusot-gusot ang damit mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nakita ka? Pagkadismaya ang rumistro sa mukha niya nang muling sipatin ang sarili sa salamin at napatunayang tama ito. Binalingan niya ang traveling bag sa sahig. Would she dare to touch it? Personal na gamit ito ni Jake na naglalaman. Nagitla siya nang bigla itong bumangon. Hinila nito ang bag at mula raw na nilabas ang isang asul na t-shirt. Inihagis nito yun sa kanya na nasalo naman niya. Bumalik ito sa kama at sinubsob ang ulo sa unan. Maliwanag ang gusto nitong mangyari. He wanted her out of his room. Minadali niya ang pagkilos. Napabuntong hininga si Madeline sa naalalang mga pangyayari. Kaya naman kahit gusto niyang imbitahan si Jake na sa bahay nila manuluyan, ay hindi niya magawa sa pag-aalalang mamimisinterpret nito iyon. Ang hiniram na t-shirt nga ay sa driver pa nilang si Mang Tomas niya ipinabalik. Halatang nagising daw ito mula sa pagkakatulog ng magtungo sa inn ang matanda. Nahulaan tuloy niya na marahil hindi ito nakatulog ng maayos dahil nagawa niya ito ng kama. Naalala niya ang inn at ang discomfort na maaaring tiniis nito. More reason na dapat ay imbitahin niya ito sa bahay nila. Malawak at malaki iyon saka fully air-conditioned pa. Mas makakapag-relax ito roon. Ate, git lang tumingin si Madeline sa kapatid na gising na pala. Hi, good morning. Ninitian niya ito. Is anything wrong? Napakunot no ito. Parang balisa ka. Nagbago ba ang isip niya? He's not going through it after all. Ang weird mo talagang mag-isip. Napatawa siya. Hindi siya pamurito all the way from Baguio para lang magbago ang isipan. At tutuloy ang operasyon kahit huwag ka nang mag-alala, okay? Bakit hindi pa niya ako dinadawala? It was a question na hindi niya na magawang sagutin. Bakit nga ba? Acceptable ba ang reason ni Jake na hindi na rito lubos natatanggap ang katotohanan tungkol kay Rome? Just as she was about to speak, the devil himself entered the room. Halos tumigil ang pag-iikot ng kanyang mundo. His face looked blank, emotionless. Ang mga mata nito ay diretsong nakatingin kay Rome na gustong magtaklukbong sa gulat. I'm here, simula ni Jake sa buong boses nito, para sabihin sa inyo ang kondisyon ko bago mangyari ang operasyon. Pera, iyon ang kaagad na pumasok sa isipan ni Madeline. Kumuyong ang kanyang mga kamay at dahan-dahang tumayo. Jake, I think, umpisa niya. Minalingan ang kapatid. Rome, this is Jake. Pagpapakilanay niya. Muli siyang tumingin sa lalaki. Pwede bang pag-usapan natin ito sa labas? Walang kasing hinahon ang boses niya. Pero parang sasabog ang kanyang dibdib sa tindi ng galit. How dare he come here to discuss money in front of Rome? Wala ba itong sensitivity? This is between me and Rome. Anang lalaki. Excuse me. It took an effort for her to sound calm. Pero nasabi ko ba sa'yo na wala pang 18 ang kapatid ko at ako ang tumatayong guardian niya. Lalong kumuyom ang kanyang mga kamay. Not anymore, ma'am. Natigilan siya. Maging si Rome. Anong ibig mong sabihin? Something told her na hindi niya magugustuhan ang maririnig. I like to make it clear that after the operation, I will stand as her official guardian and she's coming to Baguio to live with me. Hindi pera ang kailangan ito, but something which was she found unacceptable. No, mabilis at matigas na sagot ni Madeline. No, tinasan siya ng kilay ni Jake. Nagalit ang kanyang mga ngipin. Hindi mo siya ilalayo sa akin. Hindi. Ipagpipilitan mo ba? Hindi mababago iyan. Really? Namaywang siyan. Then so be it. Kitlang napatingin si Rome sa kanya. Hindi ito makapaniwala sa mabilis niyang pagsang-ayon. Mababasa naman ang tagumpay sa mukha ni Jake sa isang kondisyon. Patuloy niya. Napakunot noo ang binata. Sasama ako. No. At tumaas lahat ng dugo sa ulo ni Madeline dahil sa pagkapahiya. Why not? May panguusig ang boses niya. Just because was his sarcastic answer. Namaywang siya. Akala mo ba madali sa akin ang desisyong ito? Alam mo ba na kung sasama ako sa Baguio ay maapektuhan ang career ko?
But I am willing to make that sacrifice para sa kanya. And you have the nerve to deny me that right? Oo, handa akong sumang-ayon sa lahat ng sasabihin mo para lang ituloy mo ang donation. Pero hindi sa bagay na ito. I will not part with my sister. Will you leave us alone? Normal ang boses na tanong nito matapos ang kanyang mahabang litanya. Para ano? Para iharas siya. She's just a child. Huwag mong ibuntun sa kanya ang galit mo. Leave us alone. It was command. Natigilan si Madeline pagkuway nakipagtitigan dito. She conceded defeat matapos ang mahabang sandali. Anumang labanan sa pagitan nila ng lalaking ito, siya ang lalabas na talunan. Pero ngayon lang, Jake Montoya, ang kanyang isipan. Ngayon lang. Binigyan niya ng reassuring ng ngiti ang kapatid bago mabigat ang mga paang lumabas siya ng silid. Nag-iwas ng tingin si Rome the moment na madako ang mga mata ng lalaki rito. Binalingan nito ang dingding kung saan may idinikit doon si Madeline na narawan nilang magkapatid noong sila ay mga bata pa. Reminding of their happy moments of their childhood. Sinabi ng ate nito pag nagkaanak daw sila, magiging kasing close nilang dalawa ang kanilang mga anak. Magkasing tigas ba kayo ng ulo? Nataligilan ng dalagita. Pagkuway sumilay ang itis sa mga labi. Tumango ito. I must be course. Ani Jake na lalong nagpangitis rito. Are you ready for the operation? Muli ay tango ang sagot nito. Pipi ka ba? Mainis na sa boses niya at kagad pinasundan ng tanong. Go ahead, iling ang isagot mo. Lumukot ang mukha ni Rome, parang maiiyak. Napabuntong hininga si Jake. Tam, mahinang mura niya. Tumalikod siya para umalis, pero pagdating sa pinto, ay muli siyang lumingon. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang makasama ka after the operation, doon ka magpahinga. Kapag nakarecover ka na, saka ka mag-decide. You have your studies to think of. Kung gusto mong ituloy iyon, dito wala akong magagawa. I'd love to go to Baguio with you. Mahina man ang sagot. At least nagawang ilabas iyon ni Rome mula sa bibig. Sabihin mo sa ate mo, she's not welcome to all. Muli siyang tumalikod. Sinundan lamang siya ng tingin ng dalagita. Pagkuway sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Hindi nakita ni Jake si Madeline nang lumabas siya ng silid. Which was just right dahil baka makikipagbangayan lang uli ito sa kanya. She seemed to love doing that. Dahan-dahan ang mga hakbang na nililisan niya ang ospital nang marating ang silid sa inn na tinutuluyan sa kanya ay sinandal ang katawan sa dingding at napapikit ng mariin. Rome,